sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin eh. Kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila, blood is thicker than water eh. Kaso naman eh, the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun eh, walang mga kamag-anak. Unang-una, kayo po nagsiwalat na 39 million liters ang ilinipat ng mga Amerikano galing Amerika papunta ng Pilipinas. Ano ba sa tingin yung dahilan at nag-imbak sila ng ganitong kadaming mga petrolyo dito sa Subic? Eh, hindi ko nga maintindihan kasi maraming kwento. Unang-una, nabalitaan ko sa mga marites na mga Ilocano doon sa Hawaii. Sabi, nagkakagulo daw doon kasi nagulat daw yung mga Hawaiian kung bakit sa Pearl Harbor biglang nagkaroon ng sangkatutak na gasolina. Tapos, yung mga environmentalist nagpo-protesta, biglang, eto nga, may mga chismis na pinadala naman daw dito sa Pilipinas nung Taiwanese election. That was the night before eh. Pagkatapos noon, pagdating dito, biglang sinabi ko nga, bakit ang dami-daming gasolina? Baka maibibigay sa mga PUV protesta. Sana all, ibigay na lang sa mga jeepney at operator. Pero, ang sabi, hindi daw commercial transaction to, binili daw ng maayos at ipapadala daw sa private depot sa Subic. Wala daw tayong pakialam. Abay, biglang sinabi na hindi, ang AFP daw ang kumuha. At sinabing gano'n ng American Embassy na para sa AFP daw yun. Matapos yun, biglang nag-U-turn yung barko, hindi naman daw naglanding sa Subic at ngayon pinapaimbestiga daw ng AFP kung ano daw yon kasi hindi maipaliwanag kung binayaran ng Pilipinas o alok ng Amerika kung ano ba talaga yon. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan eh kung talagang regular at ayos lahat ng papel, bakit nag-U-turn at biglang nawala at nagpalaot? Nako, balita po ito, Senator Amy, no, na hindi pala natuloy yung oil tanker na dala-dala itong petrolyo, no, na papunta sana sa Subic. Ang alam ko po, yung pinakamalaking imbakan dyan, coastal, no, meron sila kontrata na 30% ng kanilang i-imbak na petrolyo ay para sa gobyerno ng Amerika. At sa tingin ko po, sa dami nitong petrolyo na ito na 39 million liters, yung coastal lang ang may kakayahan para mag-imbak dyan. So sa ngayon po, wala pa rin balita kung ano nangyari dun sa delivery na yan. Basta naglaho na lang, parang bula. Eh kaya nga, labo-labo nga kasi kung regular lahat at maipapaliwanag nila lahat, bakit biglang nag-U-turn? Ewan ko ba? Tapos, eto nga, walang sumasagot at yung sandatahan lakas, sabi, sila daw magpapaimbestiga. Abay, ba't imbestiga kung sinasabi maayos naman lahat ng transaksyon? Ang labo, hindi ko maintindihan. Oo, nagkaroon ba ho ng statement ang ating hukbong sandatahan na para sa kanila talaga yung petrolyong yon? Oo, noong umpisa, yun ang sabi. Sabi nila, hindi ko nga maintindihan kasi nung una, ang sabi, it's a private transaction, commercial arrangement. Yun nga, parang nabanggit pa nga yung coastal at ipapadala lang sa Subic. Later, sinabi ng AFP, kanila daw yun. Tapos, yung kahuli-huli ang kahapon, magpapaimbestiga sila dahil hindi daw nila alam kung ano yun. Alin ba talaga, kapatid? Alin ba talaga, mas malabo silang kausap kesa tayo. Tayo daw malabo, sila mas lalo. Well, anyway, yung pagdating po ng petrolyong yan ay na-timing naman doon sa eleksyon sa Taiwan kung saan ang nagwagi ay itong DPP candidate na pinaniniwalaan na mas nagnanais na magkaroon ng independensya ang Taiwan. Sa tingin nyo may kinalaman po yan na parang paghahanda kung may gagawing paglusob ang China? Ewan ko ba, ang mga praning katulad ko, syempre, nagtataka kami kung bakit saktong-sakto doon sa eleksyon ng Taiwan. Pero sana naman hindi. At eto nga, noon, nagsisisihan sila na nakikialam ang Amerika sa eleksyon sa Taiwan. Yung iba naman, tinuturo yung China. Abay, turo sila ng turo, tapos na yan. Pero mukhang mahihirapan pa rin ang DPP pagkakita natin na wala yung kanilang supermajority sa parliament nila. Kahit ano, sana naman, kapitbahay namin yan sa Ilocos, napaka-close namin sa Taiwan, sa totoo lang. Pati tilaok ng kanilang manok, naririnig namin. Pati yung pagpasok ng anumang eroplano sa lugar nila, nakikita namin. Kaya kabado kami at inaasahan namin manatiling mapayapa at maunlad ang bayan ng Taiwan. Well, maiba naman po tayo, no? Nabalita rin na hindi raw kayo nagtataka na nadawit ang inyong Presidential Insan Speaker Martin Romualdez dito sa bribery initiative. Paano ba ho nadawit si Presidential Insan Martin Romualdez dito sa bribery initiative?
Nako, ewan ko ba sa kanila? Hindi kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Sabi ko, ano ba naman itong Project PI na to? PI ninyong lahat? Ano ba yan? Sa pangalan pa lang, talbog ka na. Pag-iisipan pa naman yan, walang katuturan. Ako, pangalan pa lang, PI ng PI. Bastos talaga. Well, ma'am, ano ba, nung lumalaki kayo, talaga bang napansin nyo na may pagnanasa na maging presidente ang inyong insan? Aray ko, hindi naman kasi okay yun si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin, pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok, biglang nagkakaganito, nagugulat naman ako. Alam ko na pikon sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila, blood is thicker than water kaso naman the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun walang makabag-anak. Ma'am, pero super out of the president, nakapag-usap ka na ba kay PBBM tungkol sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan na talaga naman dahilan kaya tayo nakakawatak-watak at parang tinutuldukan na ang ating unit team? Gano'n na nga. Ang totoo, medical leave pa rin ang drama ko, kaya hindi kami nagkikita-kita. Pero alam ko, ang Pangulo, noon pa, hindi pa presidente si Bongbong, pinag-uusapan namin ng saligang batas. Pag sinasabi na, naku, wag na papasukan yan, hindi pa nakakabangon ang ekonomiya. Hindi naman yan ang kinakain ng tao araw-araw. Hindi naman yan ang nasa isipan ng bawat mamamayan. Ang talagang pinoproblema natin, ang gasolina, kung paano bibili ng pagkain, ng murang bigas. Yun na muna ang tutukan. Alam naman natin, miski yung mga dambuhalong korporasyon umaaray sa ekonomiya, matumal pa rin talaga ang benta at ang trabaho hindi pa ganun kaganda. Senadora, magandang umaga. Si Admar po ito. Ma'am, may tanong ko Ay, lang po. Admar, Opo, good morning. Si PBBM, wala pa ba siyang final na say or kung siya ba ay sang-ayon dito sa pagbabago ng konstitusyon sa kabuuan? Kasi nung unang sabi niya hindi na kailangan dahil meron ng existing na mga batas or pwede naman gawa ng remedyo sa mga batas. Pero nitong lately sa by December, parang nagiging bukas sa pag-aaral sa economic provisions. Anong nakikita mo naman dito, Senadora? Well, pagkakilala ko sa kanya, it's a polite way of saying wag muna. Kasi kilala ko yun, hindi naman yun magsasabi na no kaagad, kundi sasabihin, sige, aralin na muna natin. Ibig sabihin, wag na muna ngayon. Which is, tama naman sa sinabi niya noon na hindi pa napapanahon yan kasi ang daing problema ng ating bansa. Bakit naman tayo pupunta doon? Pero, eto nga, hindi natin masyadong naintindihan itong mga pangyayari. May tumutulak dito sa Project PI na to na talaga naman, isinumpa talaga sa pangalan pa lang. At alam ko talaga si Bongbong pag sinabing aralin muna, wala namang mag-aral, pero ibig sabihin hindi pa yan ngayon. Opo. And may maipapayo po ba kayo sa mga nasa likod nitong Project PI na sundin na lang yung tamang proseso kung maglatagan man, ilatag sa lahat, wag yung parang under the table ba ang dating? Ewan ko, nakakatawa kasi unang-una, baka si Attorney Harry, pero ako, wala pa akong nakikitang nalathalang mga listahan ng mga provision. Aling provision ba ang gusto nilang palta? Kung talagang economic provisions, dilista natin, tapos pag-aralan natin isa-isa kung ano yung metodo, kung pinakamaayos na proseso, yung magandang pag-presenta sa publiko. Pagkat wala pa akong nakikita na bang papalsan, sabi, energy daw, o kaya yung media, yung edukasyon. Kasi kung tutuusin, nagawa na natin yan in accordance with law, ang sinasabi sa konstitusyon lagi. Ibig sabihin, pwedeng paltan sa batas. Isa sa batas lamang na hindi naman magkakahalaga ng 14 billion, mas mabilis pa, at nakita natin na nagagawa. Noong panahon ni Presidente Duterte, 3 ang napaltan natin na nagkaroon ng impact at pagbabago sa konstitusyon. Sa economic provisions, unang-una, pinaliwanag natin yung retail trade law. No? So, yung mga nagbebenta ng mga dayuhan na maliliit lang na tindahan, pwede na. Tapos, yung ikalawa, yung Public Services Act,
Yung pinaka-controversial doon, yung telecommunications kasi hindi daw makapasok, yung mga investor pagkat napakamahal, tapos sarado daw, at ang telecoms daw talagang capital intensive, nabuksan naman yan sa pamagitan ng public services. Tapos ako, talagang pinasimuno ko yung Foreign Investment Act at pinalawak natin ang mga sektor na kayang pasukan ng mga foreigners para hindi tayo hadlang sa anumang kapitalistang interesado mag-invest sa Pilipinas. Ibig sabihin, kayang gawin. Isa sa batas mo in accordance with law. Ayan na yung law, yun na yung susundan. Opo, Senador, huling topic ko na lang po bago si Jade. Under po ng inyong Senate Committee on Electoral Reforms, ito nga pong para sa ating halalan. Na-disqualify na po yung Smartmatic ng COMELEC at pinaghahandaan ngayon ng COMELEC itong 2025. Naghahanap sila ngayon ng bagong transmission na system sa halalan. Merong isa na nag-bid, sinusuri pa nila ito. Hindi ba tayo kukulangin ng oras? Tingin mo, paano matitiyak naman natin sa publiko na tapat nito? Kasi alam natin yung umikot na kontrobersya, nung masamang imahe doon sa Smartmatic. Paano ngayon natin bibigay sa taong bayan yung transparency, tapat, tunay na halalan po, Senator? Yes, tama kayo. Talagang delayed na sila dahil nga naantala, dahil nagka-failure of bidding yung una, na DQ yung Smartmatic, subalit iisa nga nag-bid, yung Koreano, nakaduda-duda pala yung reputasyon, bira naman. Kaya nag-usap nga kami at sinabi ko sa COMELEC, mag-due diligence naman, kalkali naman ninyo yung mga istorya ng mga nagbibid, kahit nagbid yan. Pero sabi nila, may 5 na daw at they've been assuring us na tatapos sa tamang panahon. Tingnan natin kasi talagang kinakailangan maipakita nila na maayos talaga yung botohan. Although, dito sa Project PI na naman, ang sabi, kung ma-delay, pag na-delay daw yung mahiwagang schedule nila na July 9, gagawin bago na yung ating saligang batas by July 9, pag hindi daw natuloy yun, abay, i-postpone na lang yung 2025. Siyempre, type ko yun kasi re-electionist ako. Pero hindi naman yata tama yun na hindi sinusunod yung ating schedule. Yung iba, nagsasabi na ipagsama na daw yung eleksyon at yung plebiscite. Nako, karambola yan, bihira naman. Hindi nga maintindihan ng mga tao kung anong ibig sabihin ng tanong na jointly or separately boboto yung Senate at saka yung Congress. Malay natin, ako nga hindi ko naintindihan masyado at maraming nagbibigay ng iba't ibang opinion. Senator, magandang umaga po, si Jade po ito. Kaugnay kamakailan, Jade. yes, si Congressman Edsel Lagman ay may ibinunyag tungkol po doon sa additional o in-insert nga po doon sa bicameral conference na 12 billion sa isang item na tungkol po ito sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. Kayo ba ay nagulat nang narinig po ninyo na may ganitong item, inilaang budget for this year? Yes, gulat na gulat ako. Tigit sa lahat, dapat hindi ako nagugulat dahil ako yung chairman ng electoral reform. Ako rin ang may hawak ng budget nila. Abay, nung nasa subcommittee, nakailang hearing nga kami. Kasi nga, ang dami-dami nilang request. May mga request sila kasi nga yung mga opisina nila, squatter lang daw sila sa iba't ibang LGU, kasi wala silang sariling opisina. Tapos, humihiram-hiram na lang sila ng mga casual at job order ng mga empleyado pagkat wala rin silang mga sapat na items. Tapos, yung sahod ng mga tao nila, masyadong mababa kung ikumpara sa ating mga teachers at iba pa. Marami silang daing, talagang nagpapatagdag sila. Pero, usually, rental space, pagpapatayo ng kanilang office, yung ganon. Wala namang pinag-usapan na tsa-tsa. Kaya nagulat talaga ako dahil tinatanong ko rin kay Senator Sani Angara, hindi rin niya alam sabi ko, hawak ko yan sa subcommittee level, tapos sa committee level, hawak niya, saan pinasok yan? Bakit isiningit yan? At higit sa lahat, bakit tsa-tsa na? Wala na yung mga opisina, sahod at iba pa. Nagulat talaga kami kung paano nangyari yun. Wala ho bang nilabag na batas doon sa pag-i-insert nga po without all you knowing? Yes, talaga naman na center of the highest order yan. Talagang hindi ko maintindihan. Paano na isingit yan? Nagugulat talaga kami first time na narinig namin yan. Nakita lang namin yung 2 billion preparatory sa national and local elections. 2 billion ang pinasok at hiningi ni Presidente Bongbong. Naging 14 billion bigla. Anong klase yun? Nakakagulat kasi talagang ang request lang nila yung sa opisina at sahod. Wala namang kinalaman dyan sa tsa-tsa. Senator, pag nagkaroon sila ng naabot nila yung 12% nga ng registered voters na nagpumirma doon sa People's Initiative, anytime ay po pwedeng magsagawa ng plebisito dahil may budget na.
Parang gano'n ang sinasabi. Nagugulat na nga ako sa kanila dahil hindi naman pwedeng gano'n. Pwede naman magprotesta, isa-isahin natin ang mga signature kasi naging pera-pera na. Alam naman natin na may bayaran, may inaalok sa mga kongresista raw ang 20 million, gano'n din sa malalaki syudad. Pagkatapos noon, tigwa 100 pesos ang mga botante kapag lumagda. At sa kabila noon na nagkakabukulan pa nga daw, may 40 pesos. Merong iba naman na medyo matitigas ang ulo at mahirap pa kumbinsihin, abay 1,000 na. Ang labo-labo talaga. Kaya medyo nagugulan talaga kami sa mga pangyayaring ito. At isa din sa masaklap din, Senator, may mga ulat, though talagang yan ay dapat i-verify din, na yung itinanggi naman ng mga ahensya, na yung mga ahensya tulad ng DOLE, tulad ng DOH, tulad ng DSWD, yung mga programa, AX at TUPAD ay nagagamit dito. Yes, ito nga yung sinasabi natin na bakit naman ito ang inaalok. Pero na ng gobyerno yan, ibig-usapan na yan. At ang alam natin, ang AXP para sa mga hard-hit sectors, yung mga in crisis nga. Hindi naman para sa mga lumagda. Wala na mausapang ganon. Ibig sabihin, hindi na botong libre yan, kundi talagang vote buying, bonggang vote buying, harap-harapan. At pera ng gobyerno para sa mahihirap ang ninanakaw. So, Senadora, meron kang Senate Resolution number 903 dito si Sentro yung investigasyon po ninyo. Yes, tama yun. Dalawa yung hinahin kong mga bill tungkol dyan. Unang-una nga yung resolusyon na imbestigan dapat natin ang pagsusuhol para bumoto at lumagda dito sa pagpalit ng ating saligang batas. Tapos linilin lang pa ang tao kasi sinasabi kapag daw pumirma, magkakaroon ng ayuda na permanenteng 3,000 kada buwan or something like that. Ang labo nga hindi ko nga maintindihan. Pero pag tinignan mo yung tanong, may tanong tungkol sa pagboboto ng Kongreso at Senado. Walang koneksyon. Kaya nagtataka ako kung bakit nagkaganon. Ikalawa, meron akong investigation din na final at siguro si Attorney Harry, kabisado ito, kung talagang binago na yung Santiago ruling ng Congress at ng Supreme Court natin. Yung Santiago ruling kasi ang sinasabi doon, wala pa tayong prosesong nakatakda para sa pagbabago ng saligang batas sa pamagitan ng PI. Nako maliwanag yun. Tapos biglang nagkaroon ng Lambino case na sinasabi nila na bago na yon. Sa palagay ko, hindi. Kaya aralin natin maigi at hindi naman pwedeng bastang labo-labo, talagang brasuhan, bayaran, pwede nang mag-PI ng ganito. Huli na lang po, Senadora, no? Ang tinatanong po ng mga PI proponents ay yung voting separately or jointly dahil mukhang gusto nila na mawala ang separate na boto ng Senado dahil 24 lang kayo, 318 sila, ang gusto nila voting jointly ng masunod ang gusto ng Kongreso. No? Meron na bang nabubuong posisyon ng Senado at kailan po isa sa publiko ng Senado ang kanilang posisyon dito sa PI neto? Well, syempre yung mga senador nakailang meeting na, hindi ko sigurado kung anong buong agenda doon, pero lahat kami alam namin na linulusaw yung boto namin. Syempre malulunod kami sa dinami-dami naman ng 300 plus at ipinagtapat naman ng isang promotor ng pirma na wala silang botong sapat sa Senado. Kaya gagawin nila sabay-sabay, labo-labo, tig-isang boto. Hindi naman po pwede yun. Maliwanag naman sa transcript, sa lahat na sinulat tungkol sa ating saligang batas na hindi ganon. Well, maraming salamat Super Ate to the President. Hindi lang po dahil sa inyong panahon, dahil sa inyong mga patuloy na paninindigan para sa Sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po mula sa Sambayan ng Pilipino. Nako, maraming salamat. Happy Monday sana. Pero wala naman tayong sinabing maganda. Bihira. Ano bang klase ito? Happy New Year na lang Happy New sa Year. ating mga mamayan. Huwag kayong bebenta ng boto ninyo. The Constitution is not for sale po. Thank you. Maraming salamat po. Yan po ang ating Super Ate to the President and I would say Super Ate to the Sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Senator Amy Marcos. Anyways, Attorney, itong ating namang prangkisa, suspension natin dito sa mula sa NTC ay, kung hindi ako nagkakamali, by January 19, no, ay muli tayong sasaere, no, dito nga sa ating mga programa sa SMNI. Well, abangan niyo po yan dahil marami rin kami mga pagbabago dahil nagsamantala dami yung suspension para pagbutihin pa ang aming programming at ang aming mga programa. No? Nang sa ganun, mas maraming manunood at mas magiging masaya kayo sa aming mga binibigyan. May napansin yung ating mga kababayan, Attorney, bakit daw parang hindi tayo apektado, parang masaya pa tayo, parang gano'n na tuloy-tuloy ang ating... Ano gagawin natin? Iyak tayo, hello. Alam naman natin ang loyal followers natin nasa internet, no? Yes. Sa totoo lang, paano naman halos lahat ng magpunta ko sa Japan, halos lahat ng mga OFW nanonood sa atin. Hindi naman yan dahil sa Free TV ng Pilipinas, dahil sa NTC. Yan naman po dahil sa YouTube. Di ba? So, sa akin naman po ay, well, at least, naging bahagi ang SMNI para malaman ng taong bayan
kung ano talaga ang tunay na angyo ni Speaker at ng Kamara de Representante sa mga panahon ngayon. At least alam nila kung sino nagsupil ng mga demokratikong mga kalayaan. At yan po ay hindi makakalimutan ng taong bayan. Nakaukit na po yan sa kasaysayan kung sino ang mga naging kalaban ng kalayaan. Kahit patuloy tayong ginigipit, attorney, ay hindi tayo masusupil sa paglalahad ng katotohanan. At masaya pa rin tayo, patuloy na binibenta si Jade Calarosa. Easy, easy. Attorney, may basahin lang ako ng komento dito. Ang sabi niya dito, hindi na yan takot, Admar. Dahil hindi nga tinatabla ng kahihiyan. In other words, walang hiya daw. Yan na naman, buti na lang, wala na tayo sa ere, hindi na tayo masesensor. Binabasa lang naman natin. Komento. Pulso na bayan to. Yung ibang kasama natin, nagtanong lang, ikaw talaga. Easy. Hindi po abogado, tama ba? Hindi abogado si Congresswoman Castro. Hindi po, kaya ka-feeling niya injustice eh. Ano kaya mga ginagawa ng CPP-NPA? Yung kaya ay makatarungan. Kapag sila ay nagpilit sa isang kabataan na humawak ng baril at labanan at sapilitan sa paggamit ng puwersa na buwagin ng gobyerno ng Pilipinas. Makatarungan kaya yun. Speaking of NPA, attorney, may ulat tayo na zero active na ito ngang NPA guerrilla front sa taong 2023 na neutralize na po yung nasa 1,003 halos 1,004 na ang miyembro na ng extremist groups at nakumpiska rin ng halos 1,800 mga firearms, significantly enhancing yung internal security. At itong accomplishment na ito ay dahil nga sa patuloy na commitment natin sa tuluyan nga ang pagkamit natin ng kapayapaan at stabilidad. Kaya nga nagtataka si BP Sara, bakit kinakailangan makipag-usap ng kapayapaan dito sa mga teroristang ito? Samantalang, yan nga, napulbus na natin sila. Bakit pa tayo mag-uusap-usap? Tapos na naman palang banta galing sa kanila, di ba? So, ibig sabihin, talagang humihingi lang yan ng mga libreng ticket at hotel sa Norway. At saka gusto nila yung allowance, yung travel allowance. At saka gusto nila ng puwang para sila po ay makapag-reorganize at makapaglaban muli laban sa gobyerno. Yan So, kumbaga, yung sinasabi nilang exploratory talks, wala nang silbi kung ipinagmamalaki naman nila na wala ng legal or wala ng mga armed group, active guerrilla fronts, itong CPP, NPA, NDF. Para saan pa? Ang kapayapaang pag-uusap kung wala nang kausap. Sino kausap mo? Tapos na sila. Kung panalo na tayo. Talaga nahehelo minsan dito sa aking kinampanyang gobyerno. No? Presidente na mismo nagsabi, pulbus na sila. Tapos biglang, kausapin pa rin natin sila ng kapayapaan. Ito naman si General Galvez. Talaga. Sino kausap mo, General Galvez? Napulbus na silang lahat. Di ba? Meron niyang tanong, attorney, kagaya doon sa isa na ipinagmamalaki na maganda naman daw ang naitulong sa ekonomiya natin. Kung maganda, pinagmamalaki nila na marami mga nagawa itong si Secretary, dating Finance Secretary Benjamin Jokno. Pero bakit pinalitan kung magaling? Madali po yan. Dahil nga, umalma siya. Nung nag-impose ang price ceiling sa bigas, sinabi niya, nagulat kami, hindi kami nakonsulta. Tapos sabay bawi. Pwede naman yan short-term remedy, pero too late na hero. Kasi nga, tama naman. Dahil alam mo, ako, ang posisyon ko noong mga panahon na yun, miski ako economics graduate, alam kong yan po ay taliwas sa law of supply and demand na in the long run, kung magtatagal yung price ceiling na yan, baka lalong kumunti yung supply at lalong tataas ang presyo ng bigas. Pero sinuportahan ko yan kasi nga, kinakailangan ipratay yung mensahe na ang administrasyon ng PBBM, ang unity team ay may puso. Pero hindi ko na alam kung ano nangyari sa unity team ngayon. Isa na lang bago lang tayo mag-break kasi 'di ba sila yung nag-decide na magkaroon ng price ceiling. Tapos yung unang na hindi kinonsulta ang economic team. Hindi kinonsulta. Tapos may biglang umugong na balita na pinag-aaralan yung posibleng pagpapatupad ng SRP naman ng Department of Agriculture sa bigas. Na binawi naman ng secretary na walang pag-aaral. Hindi kinokonsidera pagkakaroon ng SRP. Parang kasi pag nag-SRP yung halaga ng inaangkat na bigas kapag di natin inangkat magkukulang tayo ng bigas, mas mataas pa doon sa SRP. So bakit ka mag-SRP? Di patay na, di ba? Alam mo talagang bantayan natin itong bigas na ito dahil mukhang matindi ang hinaharap natin pagdating sa bigas. Kung hanggang ngayon pa lang hindi na natin napapababa ang presyo at patuloy na pagtaas, parang 55 na ngayon from 52. Tignan nga natin sa mahiwaga mong iPad kung magkano na ang price monitoring sa ating mga palengke. No? Mukhang pataas po ng pataas yan dahil nga po sa climate change, pati yung naaangkat nating bigas kung meron man. Dahil tandaan ninyo, India nagbawal ng pag-export ng kanilang basmati rice. No? Napakataas na rin ang presyo. Ang dito kasi sa Department of Agriculture na page nila sa Metro Manila na bantay presyo, meron pa silang sinasabi dito na 45 Nasaan? to 52. Naku, ako'y pero pag namamalengke, wala na ako nakikita. Lagpas na sa 50. Alam mo sa totoo lang, dati grocery lang ako. Dati alaman ako ng farmers market. Alam ng suki ko yung mga farmers market na yan. Pero lately kasi, mahirap na mamalengke doon. Hindi ka nakakapalengke. At saka nagagalit si Macy's. Pagkasama kita, hindi ako makatawad. Tinataasan pa lalo ang presyo. So ngayon,
Ako mismo, nag-iikot ngayon at tumitingin kasi talaga sa grocery, pag bumili ako ng gulay, may tinatapo na mga cabbage samantalang ang taas sa presyo ng cabbage sa supermarket. Sabi ko, ba't ganito to? Kaya pag akit ko ng Baguio, mga partners, mamamakit na naman ako doon sa trading post. galing. Kaya lang kulang lang ang aking espasyo sa sasakyan dahil kasama ko yung dalawa kong mga babies na aso, no? Dapat mamihan yung imbis bagsakan dito, attorney. Oo, imbis na gulay ang dala ko, yung dalawang aso ang dala ko, no? Pero, yun nga, hindi ko maintindihan bakit pinamimigay na ang cabbage at carrots, samantalang sa grocery, napakamahal pa rin. Kaya pumunta ako dyan sa mga talipapa. At sa mga talipapa, wala po akong nakikitang 42, 45 na. Ang sabi pesos. ng DA attorney, available lang itong 45 to 52 pesos na regular well-milled rice, local commercial rice, sa 7 mga palengke, Blooming Treat, Cartimar, Las Piñas, sa Malabon, Muntinlupa, Pasay at Taguig. Out of 29 na mga merkado dito po sa Metro Manila na monitor o minomonitor ng Department of Agriculture. Sa mga nabanggit na lugar, paki-mention, paki-confirm nga po kung meron bang 45 Wala pesos. pong 42. So tanggalin nyo na yung 42. Sigurado Sa mga po ako kababayan dyan. natin dyan, Okay? oo. Wala po. Talagang nasa 55 po ang bigas na nakikita ko. Napakamahal. Ayan. Hopefully, sana naman ay may pangregalo ang gobyerno sa mga kababayan natin, sa mga mamayang Pilipino na bababa yung mga presyo ng ating mga bilhin. Oo naman, baka maalala namin na rin pangakong 20 pesos sa kilo. Huwag mo lang sabihin yan. Okay. Nakakalimutan na ngayon eh. Talaga, bad. Pinapaalala mo pa yung pangakong na wala. Okay. Pero pwede naman daw, attorney, 22 pesos and 50 centavos. Kalahating Itigil na natin na yan. Pataas ka na pataas. Pangako pa. Pwede 1/4 attorney. Ako nga sinasabi ko kaya yan, pero dapat buhusan natin yung pondo para sa hybrid rice. Dahil at saka, tustusan natin ang pondo ng National Irrigation Authority. Dahil kung ikay nag-hybrid, kailangan na mas maraming tubig. Diba? Kaya yan kapag nag-invest tayo sa hybrid. Nako, attorney, kabilang pala ito sa mga hamon na kakaharapin ng bagong Finance Secretary na si Secretary Ralph Recto, attorney. Basa muna tayo ng ilan sa mga komento. Sabi dito ni Carolina, contagious ang tawanan ninyo, Attorney Roque, watching from Texas. Sa Free Ay, TV ba nako, to? magiging bilyonaryo po ako bilang talent manager ni Jade Calabroso. Kung nga yan, ganyan yan. Marami pong suot yan. Pag pinaghubad ko yan. Oy, easy. Sabi naman dito ni Magnum, nanonood sa Zamboanga Sibugay, sabi niya, wala na rito sa Zamboanga Sibugay ang 45 pesos ang kada kilo. Wala na po dito. Sabi naman na dito, meron tayong mga nanonood dyan sa Sarangani Province. Balik, diba? Nabanggit mo kanina, Oo merong nga. 452 452 na wala ng displays. trabaho. Ano ba nangyari doon? Ang Bakit sabi ang daming dito, nawalan ng trabaho? binigyan po sila ng tulong ng Department of Migrant Workers, itong 452 displaced workers na ito na nagtatrabaho sa kumpanyang ELE Holdings Limited. No, nagsara kasi itong construction company na ito dyan po sa New Zealand. Parang kagaya din yung nangyari sa Saudi, attorney. Naalala Kahit mo sa yun, Saudi Dr. naman, hindi sila Bangkap. binayaran eh. Kasi nag-bankrupt din yung ano na yun. So, katuwang ang Embahada ng Pilipinas, nagbigay ng tulong pinansyal sa mga 130 work visa employees ng naturang kumpanya, habang tinulungan naman ng Embahada ang nasa 50 iba pa na may dual citizenship o residente na ng New Zealand. Tinulungan din ng DMW ang nasa 14 na OFWs na nagtatrabaho sa naturang kumpanya na kasalukuyang nakabakasyon dito po sa Pilipinas para ayusin ang kanilang obligasyon sa New Zealand. Sabi naman dito ni Filda Attorney, sa Cebu daw may tindahan ako. May tindahan ako, tag 60 na ang kilo. Tama po yan. May 65 din. talaga. Grabe, Oo. sobrang mahal. Oo. Kaya nga po, naku, ewan ko ba po ano mangyayari dyan. Kaya nga, hindi po pwede mag-SRP dahil pag nag-angkat tayo ng imported, 660 na per metric ton ang pagpasok dito, papatak na rin yan ng mga 55, 57 ang landed cost pa lang. Meron pang ipapataw na 30% na taripa. So baka mamaya kinakailangan para lang maging sapat ang supply, yun nga, baka mamaya dapat babaan pa rin yung taripa sa inaangkat na bigas kung talagang magkukulang ang supply ng bigas. At ang gusto ko lang naman, magkaroon talaga ng transparency ang Department of Agriculture. Ano ba lagay talaga ng supply natin ng bigas? Kasi nahehelo na ako. Kapag palagi nilang sinasabi, sapat-sapat ang supply natin, pa tumataas ang presyo. Diba? Supply of demand naman yan. Sabi naman pwedeng dito, baguhin yan. No? Attorney, sa US daw, mas mahal para yung bigas natin dito sa Pilipinas, na agricultural country tayo, kaysa sa US. Mas kasi mura sa kanila doon. Ang supply and demand naman doon, konti lang ang demand nila for rice. Dahil ang kinakain nila ay tinapay. Wheat ang kanilang importante. May dagdag si Magnum Carbs. dito. Ang sabi niya, meron naman daw 20 pesos na bigas nakalagay sa cellophane ng ice candy. Meron din dito, attorney, ha? Rice candy. Kabulastugan lang ang pinagsasabi niya. Nagulat ako sa sobrang haba ng message. Sabi mo, kapulistikan. Talagang pakulat ito si SP, Senate President, si President ito. Alam mo yan, kung susuriin mo yung kanyang mga salita, para bagang pinapakita niya na isang pamamaraan ng pag-amyenda ng saligang batas ay lilikha ng away, ng chaos, ng paghahati-hati. Hindi po totoo yan. Otherwise,
the framers of the Constitution, in their wisdom, would have not placed that there. Kaya nga binigyan tayo ng tatlong pamamaraan para piliin natin kung anong tama. Yung people sensitive, kaya lang nagkakagulo. Kasi nga, yung mga nasa likod yan may agenda. At pagkatapos, siyempre, yung mga naunahan sa agenda, kinokontra nila. At gumawa sila ng panghihikayat na dumating na tayo sa akusasyon. Pero gaya ng pinaliwanag natin, preliminaryo lamang yan. Hindi naman yan ang main event, baga sa boxing. Ngayon, itong Senado, saka di Kamara Representante nga sa nasa likod, ayaw nilang maiwan sa agos ng kasaysayan. Hindi mapupunta ang credit sa kanila. In the first place, ever since, sila naman ang kumukontra dyan. Nung nakita nila, naku, baka makalusot ang People's Initiative, mawawala tayo. Sila na lang ang magdidikta sa mga proposed amendments, which is also wrong. Sapagkat, whatever form or method that we adopt, yung proposed amendments will have to pass through a process. Magkakaroon ng mga diskusyon dyan. At kahit na nga, sabihin mong merong isang grupo lamang ang naglagay dyan ng mga amendatory provisions to be approved by the people, ang tao pa rin. Ang tao pa rin ang magdidesisyon kung gusto nila o hindi. Alam mo, isa pa, ang hindi ko maintindihan, itong si Mr. Zubiri, bakit nila tinanggal yung lead ng pagsulong ng pag-aamyenda ng saligang batas? Alam naman po nating lahat, nung tumakbo si Senador Robin Padilla, yun ang kanyang pinakabuod ng kanyang pagtakbo. Ang magkaroon ng pagbabago sa saligang batas, magkaroon ng federalismo, magkaroon ng mga pagbabago sa economic provisions. Abay, inagawan pa. Binigay pa doon sa subcommittee chairman, siya nga ang chairman ng Committee on Amendments ng saligang batas at ng iba pang mga batas. Ang kaganda naman kay Robin, mabait kasi. Kaya mo na sila. Basta ako, gusto ko, may pag-aamyenda. Kaya nagbigay siya ng pahayag niya tungkol sa People's Initiative. Diba sabi ko sa iyo noon, okay lang yan si Robin. Kahit anong pamamaraan, basta baguhin. Ang dahilan daw, sabi ni Mr. Subiri, bulan doon talaga ito. Sabi niya, kasi yung kanya namang resolution na pagtawag sa pag-aamyenda, nakapokus sa political. Yun lang ang initial. Kasi pag binuksan mo yan, lahat ng mga panukala, mungkahi, propose amendments, papasok yan. Lahat. Hindi totoo yan na focus ka sa political. Hindi po totoo yan. Kaya puro kabalustagan lang ito. Talagang gusto lang nilang agawin ang inisyatibo. Pero tayo, kahit na, sige, maglabo-labo na kayo dyan. Basta kaming taong bayan, kami ang masusunod. Kung yung mga sinisingit niyo dyan, gusto namin. Sapagkat kami po, na taong bayan, makikinig. At sasama kami dyan sa debate yan. Kung mali yung mga proposed amendments, lalabanan namin. Sabihin namin, kung yung butuan dyan, pakulo lang yun ng mga grupo, gustong manatili ng kapangyarihan. Ganyan po ang mangyayari dyan. Kaya wag po kayo mag-alala. Hayaan nyo na, sarsuela lahat po yan. Nag-aagawan lang sila. Nag-aagawan sila ng credit, nag-aagawan sila ng mga espasyo para sila ang sumulong ng kanilang mga agenda sa pagpalit ng saligang batas. Yan ang katotohanan po dyan. Well, sana, whatever is ang agenda nila, Attorney Sal, sana maisip nila o wala silang ibang consideration na iisipin. Ikabuti ba ito ng ating bansa at ng mga mamamayan? And Attorney Sal, ano? Ano hindi nila isipin? Malayo, it's a wishful thinking. Palagi ang laging, ano ba ang makakabuti sa amin? As a general rule yan, yan ang naging kalakaran. Kaya nga ang tao, ayaw na sa mga politiko merong mga exception to the rule. Bihirang-bihira na ngayon. Ang mahalaga, tayo pa rin ang last say. We are the sovereign. All sovereignty resides in us, the people of the Philippines. Ayan, narinig na ng taong bayan. So, anong gagawin natin, mga Pilipino? Nasa atin ang kapangyarihan. Attorney Sal, on the same issue, Attorney Sal, hindi pa naman kasi nagbibigay ng opisyal na statement ang Pangulong Bongbong Marcos regarding sa issue na ito. Pero dun sa naging pahayag yesterday niya, during an ambush interview with Senate President Mig Zubiri, may mga nasabi siya na
nasabi siya nagkaroon ng colorful and vigorous discussion siya with the House Speaker, and he also said na naging heated daw yung kanilang naging discussion, but he wasn't able to elaborate bakit. So does this mean, Attorney Sal, talagang hindi papayag ang House Speaker na hindi matuloy yung charter change, kaya upon the discussion with the President, pangunahan na lang ng Senado yung economic provision naman ng pagbabago ng saligang batas. Samantala, Attorney, yes, Attorney Sal. Dahan lang dyan. Whether galing yan sa People's Initiative, sa House, sa Senado or Joint, ang malaga, binuktan at nagkakaroon na ng interest na pagbubukas ng pagrevisa ng saligang batas. Yan ang mas malaga. Kasi matagal na nakatenga yan. Ilang taon na yan, paulit-ulit na may tangkang, pero palaging nabibigo. Yan ang mahalaga. Alright, maraming salamat, Attorney Sal. Ang sinasabi dito, nagpasa na po ng resolusyon ang tatlong senador. Nagsasabi sila na vote separately, tapos mga economic provisions, tatlong artikulo yung gusto nilang baguhin doon. Ang isa sa mga sentro talaga ng debate dyan, kaya hindi mausad-usad itong pagbabago ng ating konstitusyon, ay dahil nga sa sariling interes, baka gusto lang na palawigin ang kanilang termino, kumbaga interest lang ng mga politiko na nandyan ngayon sa pwesto na mapahaba ang kanilang tungkulin. Pero ang sinasabi ng nagpasa ng resolusyon na, oy, dito lang tayo stick, maaari ba yan, Congressman, na once na binuksan na natin, kumbaga mag-o-opera na tayo dito sa ating konstitusyon at stick lang talaga tayo dito, hindi ba yan pwedeng alaman ng iba pang mga probisyon sa konstitusyon natin? Actually, nagulat ako sa ginawa ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon, no? Na papayag ba sila sa itong mag-convene ang Congress ng Constituent Assembly para baguhin yung saligang batas. Nagtataka ako dahil dapat maingat sila dyan. Huwag silang magpaguyok dahil baka pagising nila na-abolish na yung institusyon. Pag binuksan mo yan, at sabihin ng mga congressman, o sige, itong gusto namin, magbutuhan tayo. Sundin natin yung anong requirement ng saligang batas para amendahan yan. 3/4 votes of all its members, of all the members of Congress. O, ilan ang congressman? Ang dami. Kayang-kaya yung 3/4. Ilan lang ang senador? Konti lang yan. So, pag nakuha nila yung 3/4 votes, tapos na ang laban. Sir, may mga nababasa tayong comment at mga balibalita. Ako lang kung totoo, sir, ha? Pero may narinig po ba kayo na may gusto lang mag-Prime Minister kaya nangyayari itong mga hakbangin na ito? Malamang. Kasi yung isang nagsusulong dyan, alam niya na hindi siya mananalo pagka tumakbo ang presidente. Dahil, alam mo, para tumakbo kang presidente, kailangan malakas yung appeal mo, karisma. Itong isang nagnanais na magiging presidente, parang Supreme Court ito eh. Ganun ba? Oh, sige, sir. Bakit Supreme Court? Walang appeal. Di ba? Pagka Supreme Court, wala nang appeal. Pwede, final arbiter kasi, di ba? Wala na. Appeal to heaven ka na pag kasunod dyan. Dali mo ko doon, sir. Congressman, ang common, pag nagsusulong daw ng pagbabago ng konstitusyon, as much as possible sa unang bahagi daw talaga, unang taon ng bagong administrasyon, tingin mo late na masyado itong kanilang ginawa? Dahil may marami na tayong dapat na mas dapat tutukan compare nito. At tingin mo, gugugol ng mahabang panahon ba pag itutuloy ng mga nasa Kongreso itong tsatsya? Kung susundin yung proseso talaga, medyo gipit sa oras. Kasi nung panahon ni PRRD, kung maalala ko, kaya hindi niya itinuloy dahil nga kapos sa oras. At saka dahil doon kasi ang dami pang mga mahalagang bagay na kailangan i-address ng administrasyon bago natin pag-usapan itong pagbabago ng saligang batas. Ngayon, nagtataka ako, ang daming mga problema. Pero uunahin nyo pa ito. May recent pronouncement ang ating Pangulo dati. Ito rin, ganito rin yung na economic provisions luwagan. Nabanggit ng Pangulo na maaari namang kakayanin naman siguro na magpasa lang ng batas na necessarily na talagang baguhin. Tapos biglang medyo nagbago yung ihip ng hangin at parang sinabi na niya na kinukonsidera nila yung pag-aaral na pagbabago. Do you think si Pangulong Bongbong Marcos dito parang stick pa rin siya doon sa kanyang naging unang pahayag? Hindi ko nga maintindihan kung palagi nila sinasabi economic provisions.
Ano bang kailangan baguhin sa economic provisions? Yan ang hindi ko maintindihan eh. Ang sinasabi nila, bigyan ng pagluwag para mga foreign investors natin ay mahimok na mamuhunan dito sa ating bansa. Pero nakikita mo, sa sitwasyon ngayon na congressman, na meron tayong kinakaharap na mga, lalo na sa geopolitics natin, sa sitwasyon ng ating bansa ngayon, do you think na kahit luwagan itong ating konstitusyon sa economic provisions natin, makakahikayat na ba tayo ng mga mamumuhunan sa ating bansa? O marami pa tayong dapat pagtuunan ng pansin bago talaga mahimok itong mga mamumuhunan na ito na magkaroon ng appeal ang Pilipinas? Ako, personally, hindi ako naniniwala na pagkaluwagan mo yung saligang batas, automatic papasok yung mga namumuhunan sa ating bansa. Yun din ang sinabi noong araw, panahon nung administrasyon ni dating Pangulong Ramos. Yun din sinabi, may pumasok ba namumuhunan? Wala. Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, ang ayaw ng mga namumuhunan, walang stability yung mga policies natin, pabago-bago. Merong investor, papasok. Ito yung rules of the game. Kalagitnaan, magpapalit. Na sinong investor na papasok pag ganyan? Sir, may wala akong topic. Balikan ko lang yung pagkakaisa dyan sa mababang kapulungan. Sa malaking kapulungan. Hindi mababa. Malaki. Malaki. Di ba? Malaking kapulungan. Okay, ganun, sir, no? Wag yung mababa. Malaking kapulungan. Kamera na lang. Sa kamera. Maraming nagtatanong, sir, na bakit kaunti lang daw kayo ng mga kongresista na may dissenting opinion and showing it publicly. Would you believe, sir, na marami din kayo na may ganitong klase ng sentimiento pero hindi lang sila makapagsalita in public? Kasi marami siyempre medyo takot mawalan ng committee, mawalan ng budget sa distrito. Kasi grabe ang ginagawa ngayon. Pag hindi ka sasama, wala kang budget sa distrito mo sa infrastructure. Very unfair yan. Kasi ang tinitira mo, hindi naman yung congressman yung district, yung mga tao doon na kung saan siya representative. Much more sa party list kasi parang little senator din sila. Hindi, ang problema ngayon, traditionally, sa House of Representatives, ang kumukuha ng chairmanship yung mga senior members, no? Pero ngayon, kita mo naman, chairman ng Appropriations Committee, party list, kontraktor pa. Tuli lahat ng kontraktor. Sir, bukod sa dynamics na yan, ano ba ang mga observation mo? Being former speaker, having been there sa posisyon na yan, sir, third most powerful man sa pamahalaan. Third or fourth? President, VP, Senate President, fourth pa lang speaker. Ito yung pinaka-abusive na pamahalaan dito sa humawak na speaker. Ito. Kasi ito, bakit? Bakit? Kasi every year, merong tinatawag na NEP. National Expenditure Program. Yes, yan. Yung NEP na yan, galing yan sa mga, let's say, kung infrastructure, yung DPWH, no? After consultation sa Regional Development Council, nagre-recommend sila ng mga infrastructure projects na pumasok sa NEP para isama. Ibig sabihin, dumaan sa proseso lahat ng infrastructure projects na nasa NEP. Pagkatapos ng Bicameral Committee, magtataka ka, ang daming nawawala. Ang laki nawawala. Tinatanggal na pinrogram ng DPWH. Ngayon, lalapit na siyempre sa mga contractors, sabihin, sige, gusto mo bang ipasok yung project na yan? Insertion sa BICAM. Pero magbibigay ka ng 30 to 40%. Totoo pala yung mga kumakalat na balita na 30 to 40% yung hasas. Totoo yan. Sinasabi ng contractor sa akin. Sabi sa akin, Congressman, itong hinihingi, paano naman ito? Parang sila na lang yung pinaghahanap buhay namin. Ano pang mangyayari sa project? Sabi ko, hindi wag niyong kunin, wag niyong patulan. Sabihin naman ng contractors, Congressman, ang dami yung nakasandal sa amin ng pamilya, yung mga laborers nila, mga empleyado, na umaasa doon sa trabaho nga na naibibigay ng mga projects na yan sa mga probinsya. Pag pinatay mo yan, ang dami mo rin pinatay ng mga pamilya. So, ilamin ko lang 30 to 40% yung bawas, hindi pa na-implement ang proyekto? Hindi pa na-implement. Gusto nila, outright, magbigay na kaagad.
Congressman, ano ba ang nakikita mo na dapat na pagtuunan ng pansin sa mga survey natin sa Pulse Asia, SWS, pati Okta, Publicus Asia, inflation, yung nangunguna na gusto ng taong bayan na pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan? 70% ng mga na-survey. Pero medyo, tingin mo, itong hakbang sa Chacha ay makakatugon dito sa pangunahing pangangailangan ng ating taong bayan? Hindi. Definitely hindi. Alam mo, ang daming nagugutom na tao. Ang daming nagugutom, lalo-lalo na sa mga major cities. Dito sa Metro Manila, ang dami rin nagugutom. Sa probinsya, maraming nagugutom. Maraming walang trabaho. Yan muna dapat ang tinutuunan ng gobyerno. Bigyan ng trabaho yung mga tao para may pambili sila ng pagkain. And dito sa sektor po ng agrikultura natin, yan din yung isa sa mga problema natin dahil marami tayong naririnig na panay angkat tayo, hindi naman bumababa ang presyo kahit na nag-aangkat tayo para lang matiyak yung kasapatan. Mismo yung mga magsasaka din, nagsasabi din sila na apektado na kami, paano nyo kami matutulungan? Sa nakikita mo, ano bang dapat na pagbalansin na dapat gawin ng ating pamahalaan para ito ay masolusyonan kasi magkakaroon ito ng domino effect? Marami, halimbawa kagaya ng palay. O, bakit nalulugi yung farmers natin sa palay? Masyadong mataas yung input. Tapos pagbenta, mababa yung presyo.